Gabi po sa inyong lahat. Ako po pala si Jerwin Peralta at mula po sa Tenang Maroto at pagtatalakayin po natin ngayon ang offshoring, nearshoring, onshoring at outshoring. Unang-una po ay ang offshoring. Ano nga ba ang offshoring? Ang offshoring po ay ang paglipat ng mga operasyon, serbisyo o proseso ng isang kumpanya sa ibang bansa, kadalasan upang makuha ng mga benepisyo tulad ng mga mababang gastos sa paggawa, access sa skilled workforce o pagpasok sa mga bagong merkado. Ang mga dahilan nito ay ang cost savings. Maraming bansa ang mas mababang gastos sa paggawa. Halimbawa, ang Pilipinas, India, or Vietnam. Skilled workforce. Ang ilang bansa ay may malakas na workforce kaysa sa mga partikular na larangan. Halimbawa, mga IT sa India, engineering sa Germany. Market expansion. Pagpasok sa mga bagong merkado sa ibang bansa. Mga halimbawa nito ay isang kumpanya sa Estados Unidos na naglilipat ng call center operations sa Pilipinas. Mga kumpanya ng BPO or business process outsourcing sa India na nagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente sa buong mundo. Pangalawa po ay ang nearshoring. Ang nearshoring po ay ang paglipat ng mga operasyon o serbisyo sa ibang bansa, malapit sa orihinal na lokasyon sa kumpanya, madalas sa loob ng parehong rehiyon. Mas madali ang komunikasyon at koordinasyon kumpara sa offshoring sa mga malayong bansa. Mga dahilan nito ay ang geographic proximity or mas malapit kaya mas madali ang pagko-coordinate. Time zone compatibility, mas maliit ang time difference. Cultural similarity, minsan may mas malapit na kultura sa pagitan ng mga bansa. Halimbawa, isang kumpanya sa Estados Unidos na nagne-nearshore sa mga operasyon sa Mexico or Costa Rica. Mga kumpanya sa Europe na nagne-nearshore sa mga bansa sa Eastern Europe tulad ng Poland or Czech Republic. Nearshoring ng software development sa mga bansa sa Latin America para sa mga kliyente sa US. May mga benepisyo din ito. Mas madali ang face-to-face meetings kung kinakailangan. Mas maliit na logistic challenges kumpara sa mga malayong offshoring. Ang pangatlo po ay ang onshoring. Ang onshoring po or reshoring or backshoring ay ang pagpapanatili o pagbabalik ng mga operasyon sa sariling bansa ng kumpanya. Ginagawa ito para sa mas mahusay na kontrol sa kalidad, suporta sa lokal ng ekonomiya o pag-iwas sa mga risk sa ibang mga bansa. Ang mga dahilan nito ay ang quality control o mas madaling pangasiwaan ang kalidad sa lokal. Supply chain security, bawasan ang dependency sa mga ibang bansa. Local economic support, suporta sa mga lokal na trabaho at ekonomiya. Regularity compliance, mas madali ang pagsunod sa lokal na regulasyon at iba pa. Mga halimbawa nito, Apple na nagbalik sa ilang produksyon sa US. US compliance resourcing manufacturing dahil sa mga issue sa global na supply chain. Isang kumpanya sa Alemanya na nagbalik sa manufacturing operations mula sa China pabalik sa Alemanya. Ang mga hamon na hinaharap ng pangatlong ito ay ang cost. Minsan mas mahal ang paggawa sa sariling bansa. Availability of a skilled labor. Depende sa bansa at sa industriya. Ang panghuli po ay ang outsourcing. Ang outsourcing ay ang pangontra na ang mga serbisyo o gawain sa isang third-party provider, maaaring lokal or domestic outsourcing o sa ibang bansa, international outsourcing or offshoring. Hindi ito limitado sa lokasyon. Focus ito sa paggamit ng external resources.